Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Di Guzman JP, shoutout kay Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kalahati ng 50,000 sundalo ay patay, at ang iba ay puno ng takot sa kanilang mga mata at natatakpan ng mga sugat ng kutsilyo at dugo. Labis na napahiya ang Southern Commander dahil nalaglag ang kanyang helmet at nagkalat ang kanyang ulo. Wala silang choice kundi sumuko. Ibig sabihin ni Han ang sinasabi niya. Hinding-hindi ipapahiya ni Han ang sinuman, at hinding-hindi kasasaktan kahit isang buhok gaya ng ipinangako. Mananfeng. Ang mga nasasakupan ay, nagmamadaling sumulong si Mananfeng. Linisin kaagad ang kwartel sa timog ng lungsod at hayaang lumipat ang mga sundalong ito mamaya. Tandaan, ang ating mga sundalo sa paligid ng kwartel ay mayroon lamang mga paghihigpit sa pag-access, at dapat na wala ng panghihimasok sa buhay sa loob ng barracks upang matiyak ang kanilang normal na pangangailangan sa pamumuhay. Utos ni Han Sanchen. Natigilan si Mananfeng. Hindi ito pupunta sa kampo ng pagkabihag. Hindi ba holiday ito para sa kanila? Panginoon, ikaw, anong problema? Lagi silang bihag na sundalo. Hindi na kailangan. Pumunta ka at gawin mo ang sinasabi ko. Oo, si Mananfeng ay kumuha ng mga order at nagmadaling magtrabaho kasama ang 100 tao. Nalalapit na ang digmaan. Upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang casualty, ang mga sumuko ay maaaring hindi mapatay, ngunit maaaring mahirap para sa iyo na manatili ng mas matagal. Pagkatapos nito, tumanggo si Han Sanchen sa iba pang mga commander. Ang 3 commander ng Hilagang Kanlurang Southgate ay agad na sumulong at gumawa ng kilos sa mga sumukong Southern General, pakiusap, lahat. Bumantong hininga ang Southern Commander, ngunit umiling, at dahan-daang inakay ang kanyang mga tauhan patungo sa kwartel sa ilalim ng pamumuno ng 3 commander. Sandali lang. Pagkatapos lamang ng ilang hakbang, biglang tumunog si Han Sanchen. Huminto ang tropa at sunod-sunod na tumingin kay Han Sanchen. Malamig na ngumiti ang commander sa timog. Bakit, nanghihinayang ka ba? Sabi ko, paano makikitungo ng mabuti ang mga bilanggo? Mr. Han will never regret doing anything. I'm just a friendly reminder. Kung may gustong sumama sa amin, pwede niyang sabihin sa mga sundalo o general ko ng pribado sa mga oras na iyon. Sa ngayon, hindi ko kayo pipilitin na gumawa ng anumang pagpipilian. Okay lang na sumuko, okay lang na pumayag na sumali, kami, lahat, piliin mo. Pagkatapos noon, tumayo si Han Sanchen at umakyat patungo sa pader ng Nancheng. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang Southern Commander at ilang mga sundalo ay halatang nagulat sa hakbang ni Han Sanchen. Mukhang masyadong mapagbigay ang ginawa ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, sa pagharap sa pagkubkob ng 400,000 tropa, tiyak na ang mga tropa ang apurahang kailangan. Han Sanchen. Hindi ba siya nagmamadali? Hindi lang sila, ang 3 commander sa pinangyarihan ay medyo nalilito din sa simula, ngunit sa pagmumuni-muni, tila naiintindihan nilang muli ang kahulugan ni Han Sanchen. Huwag kang magtaka, matagal nang nagtitiwala ang ating pinuno. Bagamat mahigit 400,000 ang tropa sa labas, sila ay isang bangkos na mga straw bag. Sumama ka sa amin sa barracks. Dahil may utos ang pinuno, maaari kang mag-enjoy ka dyan. Marahan na ngumiti ang commander ng Northgate, iwinagayway ang kanyang kamay, at nagpatuloy na umalis kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Pag-akyat sa pader ng lungsod, tumingin si Han Sanyaw sa labas ng lungsod. Nakita niya ang isang malaking hukbo na nagmamadali patungo sa Southgate, na maalikabok. Siyempre, alam niya na ito ang pampalakas sa kabilang panig, na dumarating upang punan ang bakante ng katimugang hukbo na kanyang kinakain.
Marahan na ngumiti si Aaron, may mga sandata ang mga tao, at maraming tao ang kasing haba ng armas. Sa makatuwid, 1 pulgada. Ang haba at 1 pulgada ang lakas. Pero, Ningayo, medyo napabayan mo. Ang 1 pulgada ang haba at 1 pulgadang malakas ay kailangang maitayo sa isang medyo normal na kapaligiran. Kung pipilitin kita sa isang makitid na lugar, kung gayon ang 1 pulgada ang haba ay hindi 1 pulgada ang lakas, ngunit 1 pulgada ang haba ay 1 pulgadang nakakainis, at hindi mo ito magagawa. Pagsisisihan mo ang buhay mo dahil naging kalaban mo ako. Pagkatapos noon, bumaba si Han Sanchen sa pader at pumunta hanggang sa tirahan ng punong lungsod. Sa sandaling dumating siya sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, mabilis na sumugod si Zhang Jiang upang maabyutin si Han Sanchen. Aking subordinate na si Zhang Jiang, nakita ko na ang pinuno. Magalang na sabi ni Zhang Jiang. Tumanggaw si Aaron ngunit tumingin kay Zhang Jiang, tapos na ang lahat. Ayon sa utos ng lider ng alyansa, inutusan ng mga nasasakupan ko ang mga tao na halughugin ang buong lungsod. Buti na lang at hindi ko binaygo ang utos ko at nakompleto ko ang paliwanag ng pinuno ng lungsod. Ngumiti si Han Sani, magaling, nailagay na ba ang lahat sa 4 na tarangkahan ng lungsod? Oo, may 10 gate sa bawat pader ng lungsod, at 8 pa ang dinadala sa mansyon ng City Master. Makakarating sila sa loob ng 12-12 minuto. Napakagaling. Natutuwang ngumiti si Han Sanchen. Medyo nalito si Zhang Jiang, ang aking mga nasasakupan ay naglakas loob na magsalita, pinuno. Ikaw, bakit mo gusto ang mga bagay na iyon? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, malalaman mo mamaya. Storytelling channel sa YouTube. Nang hindi naghihintay ng tugon ni Zhang Jiang, pumasok si Han Sanchen sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Makalipas ang 12-12 ng minuto, halos 100 sundalo ang nagtulak ng 8 higanteng kaldero na may mga kahoy na kariton upang dahan-daang labanan ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ang palayok na ito ay napakalaki, na ginagamit sa nilagang kon. Halos hinanap ni Zhang Jiang ang buong lungsod, para lamang magkamot ng napakaraming kaldero. Ayon sa mga tagubilin ni Han Sanchen, 10 kaldero ang inilagay sa pansamantalang ginawang brick at tile stove. Sa oras na ito, may mga putok ng hiyawan sa mansyon. Iniangat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, pinamunuan ni Han Sanchen ang halos 20 kusinero at 12-12 ng mga katulong sa bahay ng Panginoon ng lungsod, hila-hila ang mga kakaibang baboy at kakaibang baka sa pagkabihag, dahan-daang dumarating. Ang mga hiyawan na iyon ay likas na nagmumula sa mga hayop na ito. Leader, humajejek si Zhang Jiang at tumingin sa nagmamaneho. Han Sanchen, ito ang ritmo ng pagpapatalas ng kanyang kutsilyo sa mga baboy at tupa. Tila nagsimulang maunawaan ang layunin ng mga kalderong ito. Ano pa ang hinihintay mo? Maraming kakaibang baboy at baka sa mansyon. Inutusan nila ang mga tao na pumunta at ibigay sa 4 na lungsod. Paglaon, inutusan ko ang 4 na lungsod na makinig sa mga utos ng aking lungsod, patayin ang mga baboy at baka ng magkasama, at magluto ng usok at pagkain ng magkasama. Siya nga pala, sabihin sa 4 na lungsod na ang mga baka ay inihaw at ang mga baboy ay nilaga sa isang malaking kaldero. Si Zhang Jiang ay natigilan, gawin mo ang lahat ng pareho. Ngumiti si Han Sanchen at tumango, oo, sapat na iyon. Ganito muna tayo, para makakain at makainom ang lahat. May iba pa akong aayos mamaya. Kinuha ni Zhang Jiang ang order at bumaba na may pagdududa. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa paghampas ni Han Sanchen sa drum sa mansyon ng Chengzhou, nagsimulang magluto ng usok at masasarap na pagkain ang 4 na tinapay sa lungsod ng sabay. Kasabay nito, sumugod din ang 4 na song at dance team sa 4 na lungsod, kumakanta at sumasayaw na may amoy karne. Ang pinuno ng alyansa ay nag-utos na ang tagumpay ngayon ay ganap na. Ang lahat ng mga sundalo sa lungsod ay magre-relax at magdiwang. May sapat na karne at alak. Sabay-sabay, 4 na tagapagbalita ang sumigaw ng kanilang mga utos sa mga dingding. Pagkatapos, ang buong lungsod ay napapaligiran ng mga pader. Sa ilang sandali, kumukulot ang usok mula sa kusina, kumakanta at sumasayaw, at ito ay napakasigla. Sa timog, ang kagawaran ng Zuyanshuo ay nagtayo ng kampo. Sa oras na ito, nagulat siya sa pagdalaw sa itaas ng pader ng lungsod, at halatang naaamoy niya ang mga pagsabog ng kakaibang halimuyak.
Nang lumabas ako ng kampo at nakita kong tumataas ang usok sa lungsod, hindi ko maiwasang magmukhang malamig. Lord Zhu, ang mga taong ito ay talagang mayabang, nalalapit na ang digmaan, kaya ganito ang kanilang pagdiriwang. Pero wag mong sabihin, masarap talaga. Kumakanta at sumasayaw sila. Kumbaga, relax sila. Kung hindi, kapag napagod sila sa paglalaro, maglulunsad tayo ng matinding pag-atake mamayang gabi para magpakitang gilas sila sa harapan natin. Hindi. Ikinaway ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay, si Han Sanchen ay nakikipaglaro muli sa atin ng psikolohikal na digmaan. Ito ang karaniwang kasanayan ng taong ito. Bumagsak ang mga salita ni Zhu Yanshua, at bigla siyang ngumiti ng masama, gusto niyang maglaro ng trick na ito, kaya hayaan siyang maglaro ng sapat. Ang 4 na lungsod ay puno ng usok sa pagluluto, at naaamoy namin ang mga pagsabog ng alak at karne mula sa malayo. Siguradong malaki ang nawala sa kanya. Well, titingnan ko kung gaano karami. Ang kayamanan ng pamilya ng Han Sanchen niya ang sapat para talunin siya. Sinabi ni Zhu Yanshua, ipasa ang aking mga utos na buksan ang bodega ng butil ngayon. Sa oras na ito, hindi natin matitiis ang ating mga kapatid. Oo. Ito ang kaso ni Zhu Yanshua, at gayon din ang kaso kay Mingyu at iba pa sa kabilang panig ng silangan na tarangkahan. Para sa isang oras, may usok na kumukulot sa lungsod, at mayroon ding mga pagsabog ng alak sa labas ng lungsod, na tila umaalingaw-ngaw sa isa't isa o nakikipagkompetensya sa kalawakan. Matapos ang ilang oras ng naturang kompetisyon, malalim na ang gabi, at sa wakas ay tahimik ang mga sundalo sa labas ng lungsod, ngunit ang karne ay mabango pa rin sa lungsod, kumakanta at sumasayaw. Lalo na sa gabi, ang 10 kaldero sa itaas ng apoy sa mataas na pader ay napakakapansin-pansin. Dagdag pa rito, ang mga sundalo sa labas ng lungsod ay palaging naaakit dito kahit na sila ay puno ng pagkain at inumin sa gabi. Itong Aaron ay talagang walang katapusan. Si Zhu Yanshua ay nakahiga sa kanyang marching bed na may koton sa kanyang tenga, ngunit hindi pa rin niya nakayanan ang mga pagsabog ng pagkanta ng mahigit 100 milya ang layo. Kurutin ang iyong mga daliri at bilangin ang oras. Gabi na at malapit na mag-umaga. Sapat na talaga. Nanlumo siyang bumangon at bumangon mula sa marching bed. Lumabas si Zhu Yanshua sa tent at tumingin sa mga sundalo sa paligid niya. Alam ni Zhu Yanshua na hindi sila naiiba sa kanyang sarili at hindi makatulog araw at gabi. 4 hours have passed since last night. Mamamatay na ba siya? Si Zhu Yanshua ay labis na nanlumo at nagalit. Pagtingin sa dingding, hindi niya maiwasang mapag-alitan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lungsod ay hindi kasing tahimik gaya ng iniisip niya. Sa kabaligtaran, nagbabago ang sitwasyon at napakalakas ng intensyon ng pagpatay. Go! 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 Ang mga general ay humimok, at ang mga sundalo ay nagmadaling tumakbo sa ilalim ng timog na tarangkahan. Mahigit sa 15,000 elite mula sa South Gate ng lungsod ang mabilis na nagtipon sa gate. Samantala, ang isang grupo ng mga inhinyero ay pinalakas ang loob ng South Gate ng baliw. Mga opisyal at mga lalaki, sa gabi, dapat na mayroon kayong sapat na pagkain at inumin. Tumayo si Han Sanchen sa harap ng hukbo at marahan ng umiti. Nais sumagot ng sabay-sabay ang mga general, ngunit biglang naalala ang utos ni Han Sanchen. Walang nagsalita, ngunit paulit-ulit na tumanggo. Mabuti naman. Ngumiti si Han Sanchen, malaki ang gana mo. Ngayon, para mabusog ka, maraming tao sa lungsod ang nagbigay sa amin ng kanilang mga reserbang butil. Alam mo ba kung bakit sila nagkakaganito? Ibig sabihin, kapag mayroon kang sapat na pagkain at inumin, magkakaroon ka ng lakas upang ipagtanggol ang lungsod at maipagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Kaya, bilang mga sundalo, huwag tumyupad sa inaasahan na ito. Kalokohan, ayaw ko nang magsabi pa. Daan-daang libong tropa sa labas ang tila lubhang nakakatakot, ngunit sa totoo lang. Ngumiti si Han Sanyi, mula sa ibang anggulo, malaking tupa ba iyon? Kung paghahati-hatiin natin ang mga kagamitan, pagkain at damo ng higit sa 400,000 na tao sa napakaraming tao, hindi ba lahat ay kikita ng kayamanan? Sabi ni Han Sanchen, sumulyap sa mga sundalo, hindi ba kayo naniniwala? Malalaman mo mamaya. Pagkababa ng boses, misteryosong ngumiti si Han Sanchen. Sa East Camp, ang mga hindi makatulog ng matiwasay sa pagkanta at pagsayaw, pati na rin si Mingyu at iba pa.
Sa labas pa lang ng tent, nakita na ni Mingyu si Peigo na papalabas din sa kanyang malaking tent. Bakit? Hindi ba makatulog si Patriarch Pei? Napangiti si Mingyu. Hindi napigilan ni Peigo na mapangiti, matanda na ako, kaya hindi ako makatulog kapag dumating ang ingay na ito. Bukod dito, may mga kanta at sayaw sa larangan ng digmaan, at narinig ito ni Pei sa buong buhay niya. Naisip ni Mingyu, ilang sandali, at tila naisip na ito ay may katuturan. Gabi na, bumalik ka at magpahinga. Bumagsak ang mga salita ni Peigo, bahagyang sumaludo kay Mingyu, at bahagyang umatras. Bumantong hininga si Mingyu, muling tumingin sa lungsod, at bumalik sa kampo. Halos magkasabay na, oras na mahulog sa south gate ng lungsod sa dilim, isang lalaking nakaitim ang mabilis na lumipad pababa mula sa pader ng lungsod na parang multo at hinawakan ang hukbo ng Zuyanshu sa timog sa lahat ng paraan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!